Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay nakauban na sana. Nalipay kog dako kay ikaw misimba. Suon ko kumusta ka na? Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Oy mga yabay Paul, panggawas mo diya. Dios adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtanta, pahariong taang gugma, dawata ang akong kamot. Suon ko kumusta ka? Nalipay ko dako. Nalipay ko dako kay ikaw ania. Nalipay ko dako kay nakauban na satan. Nalipay ko dako kay ikaw misimba. Suon ko kumusta ka na? Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa, panagpigil kalimtanta, pahariong taang gugma, dawata ang akong kamot. Igsoon ko kumusta ka pagkaanindot, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtanta, pahariong taang gugma, dawata ang akong kamot. Igsoon ko kumusta ka. Hallelujah. Praise God. Nindot kayo ang presensya sa atong buhay nga Dios mga igsoon, no? Nagingon diyan na sa 2 Samuel chapter 22 verse 4. Paliw ko Mr. Juan Operator. I call to the Lord who is worthy of praise, and heaven and have been saved from my enemies. So the Lord our God is worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Atong daiglo na itong buhay nga Diyos. Pinagi sa mga buhay nga alawiton. Tanan mo kanta. Kaanindot ang inabuhi Kristohano, bisan dagkag alantuson, makapahiyom gihapon, layangay nga kabalakan. Siya nga nagpuyo ka na to, makagagahong sa tanan. Kaanindot kinabuhi Kristohano, pagkalantuson, kapahiyong ihapon, layangay nga kabalakan. Siya nga nagpuyo ka na to, kagagahong sa tanan. Piling kami kanimo, muagi man ang problema, may kasulbaran, way mababa sa aming simba. Ay ikaw man ang takos nga pasinunggan. Hallelujah. Nindot kay ginabuhing ang Kristohanon mga igsoon.
kaanindot ang kinabuhi Kristohano sa nagkakalantuso kapahiyong ihapon. Nasa inyo pa yun? Layangay nakabalaan kasya nga nagpuyokan nato kagagahom sa tanan. Magpabilin pabilin kami kanimo aking alima may kasulbaran walang mababan mong pagsimba kay ikaw na pagsilunggan. Hallelujah. Tapos nga pasilunggan pabilin kami gano mo aking problema may kasulbaran kababan sa mong pagsimba kaya wala tapos na pasilunggan. Hallelujah. Padayon na sa pagkawit mga igsoon. Hallelujah. Tapos nga pagkasimbahan ng atong Ginoo. Ali na daygunta ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta managhugyaw managsinggitan ng niluwas. Ali na daygunta ang Dios nga nagbuhat sa atong mga sala. Kamot magapakpak tanang tiil magamba o Diyos maga simbahon ka tanang kamot magabayaw tanang tiil magasayaw. Hallelujah. Na daygunta ang Dios na nagbuhat sa langit o yuta managhugyaw managsinggitan ng niluwas. Hallelujah. Ali na daygunta ang Dios nga nagpapasatong mga sala. Tanang tiil mag-aamba o Diyos paga simbahon ka tanang kamot magabaya
to be praised, O God. Simbahon ka Tanang kamot pagapapa Tanang diil magampa O Diyos paga Simbahon ka Diyos Tanang kamot pagasayang Tanang diil magasayang Hallelujah. We give you glory and honor, God. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be the wonderful name of God. Padayon ta sa pagpamalandong sa pagkamayo sa Ginoo sa Ginoo magsunod. Ako matut sa pulong mo gikan sa kapakyasan ipasaylo mo ako o Diyos daygon ko ikaw bangga mo ako matut sa pulong Isan sa kapakyasan ipasaylo mo ako o Diyos daygon ko ikaw Simbahon o alagaran ko ikaw Simbahan Ginoo Mangson Bisan na sa pangalan mo ibayaw Nabihan ang grasya mo Nagikahatag ka na mo Magkasimbahon o alagaran ko ikaw Ipangga mo ako Ipangga mo ako Ipangga ta sa Ginoo Bisan sa kapakyasan ipasaylo mo ako o Diyos daygon ko ikaw pagkasimbahon o galagaran ko ikaw sa bisan sa pangalan mo ibayaw Nabihan ang grasya mo Nagikahatag ka na mo Pagkasimbahon o alagaran ko ikaw Pagkasimbahon o alagaran ko ikaw Hallelujah Sa bisan sa pangalan mo ibayaw mo Nabihan ang grasya mo Nagikahatag ka na mo Pagkasimbahon o alagaran ko ikaw Hallelujah Simbahon ka na mo, Ginoo, sa mga kinabuhi. Mahulog alanggaran ko ikaw Sa bisan sa pangalan mo ibayaw mo Labihan ang grasya mo
Pagkasimbahon o alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon o alagaran ko. Huwag ka po sa napagpasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahaturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Karoy dyan ang angayan na masimbahon ni Ginoo. Yung kinabuya, Lord, kung wala ka, wala kami mahimo. Ay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod kanato sa lugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ang Diyos o Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat, ikaw alagaran. At sa kahaturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon. Way katapusan! Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran. At sa kahaturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Way katapusan na akong pagpasalamat, Lord. Talay ko kay Lord, so walay katapusan, God. Way katapusan. Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahaturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw rin kita mga ngayon na simbang, Ginoo. Ikaw rin kita mga ngayon na alagaran, Lord. Salamat kayo ni Matahong mga kabuntago, Lord, sa imong pag-bless mo ito sa namang kinabuhi. Samtang kami magpadayon sa simpa diya sa imong Espiritu sa kamatuoran, Lord. Ikaw mag-bless sa tanan na doon ay parte na inyong iglesia. We will give you glory and honor, God. We will give you glory and honor, God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Itay ko na itong ginawa mo isa.
Men, may buntag sa tanan. So napanalanginan bang tanan sa atong pagsimba da sa atong buhi nga Dios? Amen. Salamat sa Ginoo. O salamat sad sa atong praise and worship team no sa ilang pag lead sa tuwa sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Nya aneta karon sa mga announcement. So salamat sa naghalad sa bulak karong kabuntagon ug ang muhalad sa bulak sunod semana o sunod Domingo mo si Faith Hope Marie Rot anya natay ka ng praise report no for the month of June sa mga activities nga kanang kuan gyud atong tan-awon lang ang video mga activities mana Into your gates with thanksgiving and into your courts with praise. We join together and sing. Oh, how I love this place. Today is the day of salvation and miraculous turnaround. The kingdom of God is among us. Oh, how I love your house. As we bring our agreement together, declaring in Jesus' name, it is done by our Father in heaven. My God, how I love this place. kapagpaka atong buhi nga Dios balik so salamat sa Ginoo nga kung gusto mo sa more details pa, so ato na po'y parents meeting ng alas 2 hapon. Apo'y web fellowship karong umabot na July 27. Did I get to be all I could dream to make? Thank you, Hapon, alas 3. Did I get to be a part of this? Oh, what a privilege. Kalayo na ito. Down kayo. Club and learn, i-announce na to. Kaya, discipleship, palayo na sa men's. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Doon ay special number nga ihalad sa Barnes family. Okay.
ikaw ug ako igsuon, mahal ka na Jesus maging sino ka man. May nagsasabing ika'y walang silbi, dahil buhay mo ay napariwara, nalulong sa bisyo at mga kamanduhan, buhay mo'y wala ng kabuluhan. Napasama ka sa mga barkada, nalugmok sa putik ng kasalanan. Nagawa mo ang lahat dahil di mo alam na may nagmamahal maging sino ka man. Mahal ka ni Jesus, higit pa sa buhay niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Nooy naghihintay sa'yo, manumbalik ka at tatanggapin kanya. Buong puso't kaluluwa siya ay tanggapin mo. Lumapit ka't wala ng pangamba. Buhay ni Jesus, inialay niya sa krus, upang ika'y mabigyan ng pag-asa. Huwag na huwag sayangin, buhay mo'y mahalaga. Mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka ni Jesus, higit pa sa buhay niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ni Jesus, higit pa sa buhay niya. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ni Jesus, higit pa sa buhay niya. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Magampot ta. Amahan nga langit nun, Diyos nga gamahanan sa tanan. Grabe among kalipay ug pasalamat diya kanimo o Lord. Bisan pa nga daghang nga panahon nakabuhat kaming mga butang nga ikaw wa ka nahimuot wa ka nalipay. Bisan sa among pagkadautan apan ang imong gugma naa kanunay. Salamat Ginoo sa dako nga gugma nga imong gipakita diri kanamo. Nga nakakakanunay nagauban ug nagapanalangin kanamo. Ug salamat Lord nga bisan pa nga dili kay mi maayo diya kanimo apan ikaw maayo.
nga bisan kami dili ang ngayan nga higugmaon apan imong kaming grabe imong gugma nga imong gipakita dinhi kanamo. Imo kaming gitawag. Imo kaming giluwas. Salamat sa dugo imong giula dito sa krus. Nga dapat kami ang ngayan ibitay dito sa krus. Apan grabe imong sakripisyo nga imong gibuhat dinhi kanamo. Tungod kani sa dako nga gugma dinhi kanamo. Salamat Lord sa kasiguruan nga imong gihatag dinhi kanamo. Nga ikaw ang Ginoo dili jud mausab. Ikaw ang Ginoo kanunay matud-anon sa among kinabuhi. Bisan pa nga kami dili matud-anon kanimo. Ikaw ang Dios nga dili bakakon, dili mausab. Busa nagapasalamat kami o Lord sa kasiguruan nga imong gihatag dinhi kanamo nga ikaw kanunay naigugma dinhi kanamo. Busa Lord tabangi kami nga mobalos kami sa imong dako nga kaayo da kanimo. Tabangi kami nga mo respeto kami, mo honor kami da kanimo. Nga ikaw ang Ginoo kanunay mo simbahon ug alagaran kay kami produkto man sa imong grasya ug imong gugma o Lord God. Busa tabangi kami o Lord God. Tabangi kami sa matag adlaw nga makabatong kami og kahadlok da kanimo. Bag-o pa kayo Lord ang pulong nga amo ang nakatunan gayna sa among Sunday School. Nga ikaw ang Dios nga mahigugmaon, Dios nga maluluyon, pero ikaw ang Diyos nga hustisya. Basuko ka sa mga tao nga mga dautan. Tabangi kami, O Lord, nga mahadlokon kami da kanimo. Ginong Diyos among nakatunan. Dili sayon ang usa ka Kristohanon. Lisod kani, pero pinagi sa imong grasya, pagtabang ka namo, makaya kani ka namo, O Lord. Tabangi kami, nga amo ipakinabuhi imong pulong o Lord God. Imo na mi giusab, gibag-on na mi nimo. Imo na gisulob ang imuhang dagway dinhi kanamo. Ang imo pagkamatarong, ang pagkabalaan, imo na kami gisulooban. Imo na gisuluban kami Lord sa imong kinaiya. Basta tabangi kami Lord ingon nga imong anak. Dagay imong pulong diya sa Matthew chapter 5 verse 9. Blessed are the peacemaker, kay takos sila magatagon nga imong mga anak. Lord, imo na kaming anak. Imo na kaming giluwas. Ikaw ang among amahan. Tabangi kami Lord nga amo ipakita ang imong karakter sa among kinabuhi. Dagay imong pulong, let your light be shine upon me. Amo ipakita Lord sa mga tao nga kami imo nga mga anak. Tabangi kami amo ipakita nga kami imo na kami gibag-o. O kani makaya kani Lord pinagi sa imong tabang Lord. Basta kami dagampo sa matag adlaw ikaw baga ministry kanamo Lord. Tabangi kami kay mao kani imong desire din kanamo nga may sama kami sa imong anak. Tabangi kami O Lord nga mahimong mabot ang panahon nga mahimo kaming perfect at ubangan da kanimo. Ikaw nagsugo, nagkaman ka namo diya sa Mateo imong pulong, be perfect because your heavenly Father is perfect. Be holy because your heavenly Father is holy. Basta tabangi kami O Lord God. Nasayod ka Lord sa matag adlaw gabi ang mga struggle sa mong kinabuhi. Tabangi kami nga mahimo kaming malumposo, mahimo kaming madaugon o lugad. Nga mabot ang panahon, takos kami mudawat sa reward nga imong giandam dinig kanamo. Basta tabangi kami Lord, dili na taga namo opportunity ang yawa nga mo hari pa sa mong kinabuhi. Tabangi kami Lord, nga ikaw nakanunay nga among sundon ug alagaran o lugad. Ginong Diyos, pasalamat kami nining time ng imong gihatag ka namo nga kami anay inusa nga pag-ampo Lord. Among gidala ang pag-ampo among nasod o lugad. Among giampo among presidente sa Pilipinas Lord nga tagay siya kaalam sa pagdumala sa among nasod o lugad.
ang tanan mga opisyalis gikan sa dagko antos ubos sa mga local nga opisyalis nga ikaw baga panalangin kanila. Ikaw baga uban, baga tabang kanila ulugad nga nakanunay ang kalinaw nga dinis among nasod ulugad. Imong ibilis Lord ang tanan nga gobyerno ulugad. Amo sa giampo Lord imong mga katawan nga nay mga balatian ulugad. Ikapa ang ilang mga sakit Lord. Kung unsa man ilang mga sakit Lord, nasay ko nga ikala ang Ginoo makaayo kanila. Katong mga katawhan nimo o Lord nga grabe ilang mga pag-antos ilang mga sakit naasa sa mga tagsa nga panimalay una sa ospital Lord. Kung unsa ilang mga balatian ilang mga sakit Lord hikapa kani. Pinagi sa dugo imong giula sa cross nga pinagi si mong gahom maangkon nila ang kaayuhan o lugad. Ug nagaampo sad ko sa mga doktor o Lord gamita ilang kinabuhi o lugad nga pinaagi silang kinabuhi daghang mga masakiton nga maayo kanila. Ako sa digaampo Lord ang mga tanan mga doktor mga surgery nga doktor Lord nga nasa operation o lugad nga mahimong malumpuson ang ilang trabaho o lugad nga di sila masipyat o Lord. Ako digaampo sad mga katawhan nimo nga trabaho nga ikaw baga panalangin kanila. Panalingin niya ang imong mga katawhan na mga trabaho Lord nga sa matag adlaw naa kanunay baga uban baga bantay kanila ilikay sila tanong makadaot naa kanunay baga hatag nila may panglawas o protection o lugad. Ibilis sad Lord ang mga inahan na adini o lugad sa ilang pagatiman silang mga anak nga ana sila gugma o pailob sa pagatiman silang mga anak. I-bless Lord ang tanang imong mga katawan kung unsa man ilang mga problema ikaw baga sulbad ni ini ulugad. Ikaw ang Diyos nga gamhanan sa tanan. Lord, nasayod ka sa ilang mga pag-ampo, ilang pagtuaw sa matag adlaw ulugad. Kung unsa may mga problema nila Lord, imo kaning sulbaron, ikaw baga tabang kanila. Panggaa kanunay imong mga katawan ulugad. Amo sa giampo Lord ang mga activities Lord. Ang tanan mga activities nga amo kani gitugyan da kanimo nga mahimo kaning malumposon o lugdan. Amo sa giampo Lord ang mga ministry gikan sa mga bata, mga young people, tanan Lord sa mga hamtong, sa mga young people, sa mga men's o mga women's o lugad. Nga naak ikaw kanunay ang imong presensya at baga uban, baga ministry sa ilang kinabuhi o Lord. Nga kami magapadayon, magasimba, magadaig diya kanimo. Imong ipanalinginan ang mga leaders dining simbahan o lugad. Tagay sila kaalam Lord sa pagnumala niini. Ang mga pastor Lord, sila ni Pastor Nalang, sila Pastor Miroy, sa ilang mga outreaches. Nga ikaw bagauban, ikaw baga panalangin, gamita ilang kinabuhi, nga pinaagi silang kinabuhi, dagang mga kalag nga muduol diya kanimo. Lord, tabangi kami samtang kami magapaabot sa imong pagbalik ulugan. Nga kami magapadayon sa pangalagad diya kanimo. Anay kadasig ulugan ug gugma sa pagsunod diya kanimo. Lord, samtang kami magapadayon sa pagsimba, sa pagdaig, sa paglabin, sa pagmamati sa imong pulong, imong panalinginon ang magdala sa imong mensahe ulugan. Nga ang imong balaan ni Espiritu, ikaw baga dihugan kaniya, Lord, tabangi siya. Ug andama among kasing-kasing unohon na, O Lord God. Ablihi among kasing-kasing unohon na andam kami, ug takos kami sa pamati sa imong pulong. Ug ako dagampo nga imong presensya baga uban, baga panalangin ka na mo, O Lord God. Nga ikaw mahimuot, ikaw malipay sa among kinabuhi. Sa ang dungog himaya, amo lang ibalik diya kanimo tungkol lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hello. Okay, good morning. May I ask everyone to please stand in reverence to the word of the Lord. The word of the Lord is found in 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 9. In verse 1 it says, "Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Mere infants in Christ." Verse 2,
I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? Verse 5. What, after all, is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Verse 7. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Verse 9. For we are co workers in God's service. You are God's field, God's building. May the Lord God bless His word to be delivered by one of our pastors, Pastor Esmeraldo Parantar. You may now take your seats. Mayong Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo. Sa lain na sad nga sandi nga gihatag niya. Mag-aampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo nining kabuntagon. Atagi kami dugang langit nun nga kaalam Lord sa pagsabot o pag-apply sa imong pulong nining kabuntagon. In Jesus name. Amen o amen. Nayo sa kapangutana nga murag kasagaran sa mga young people maka-catch up ni dayon. Or dili ni pangutana gyud, mura og sa mga older or elder ni kay murag tigmo ba. Ako lang basahon niya sigurohon inyo ha, or vision nga maka-catch up mo. Sa amoa sa ETCP sa Bible School ni naay nitudlo na mo nga maestro ningon siya see it side by side, you are inside. Murag usam ni lisod man i-catch up dayon. Pero tungod sa wisdom nga gihatag sa Ginoo, church na. Good morning mga igsoon. Ang simbahan unsa man sa inyong tinanawan? Sa imong kinabuhi, unsa may tinanawan nimo sa simbahan? Pastor, ang building. No, dili ra gyud na ang building kisgutan. Kundi mga tao nga naa sulod sa building. Sanctuary. So nini nga kabuntagon, ang 1 Corinthians 3:1-9, si Apostol Pablo nagplant siyang church, mao ni ang Corinth. Iyahang nakita nga naay mga ginagmay nga mga wa magkasinabot, no? Dinhi sa 1 Corinthians chapter 3. The members of this church were acting like babies or rather than adults. So nakita ni Paul nga ni Santos Pablo siya, mura mga bata pagyud sa Ginoo. No? Babes in Christ. No doubt, he had to remind himself that leadership development is a process, not an event. Nga ang atong proseso sa atong kinabuhi sa leadership sa simbahan, dili giningon nga event ra, one event or pila ka event nga naa nato, mahimo nato. Kundi nagingon diri is a process, no? Process ato yung sundon. Paul wanted competent leaders to rise up within the church. Ang iyahang ganahan gyud ni Santos Pablo nga ang mga leaders sa simbahan, no? Example ato ang mga volunteers leaders sa pag-DBBS or sa mga youth nga importante kaayo nga sa kinabuhi nato as Christian, kinahanglan nga ang leaders na nga nahimo nato or na-produce kana gyung leaders nga number 1 ingon diri sa commentary, leaders and members who were healthy, strong, and able to make decisions. Kanang imuhang kinagawalingon na gid nga desisyon as a leader, as a member sa church. Nini nga kabuntagon, akong ihatag kamo nga introduce na ko ninyo ang topic nga ang mga hulagway sa atong espirituhanong pagtubo diha ni Kristo ingon nga Ginoo. Mga hulagway or mga pictures nato bang unsa magid ang ato ang tinanawan pagtan-aw nato or hulagway or picture sa atong espirituhanon nga pagtubo diha sa grasya o kahibalon ni Kristo. So, ang 1 Corinthians 3:1-9
sa Bisaya lahi siya og mga termino gigamit, no? Sa English ganina lahi man. So nini nga kabuntagon ang duha ka hulagway sa akong espirituhanong pagtubo diya sa grasya ug kahibalo ni Kristo imong gipersonal. Akong akong kuan gid ba kana bang espirituhanong pagtubo, spiritual growth nimo sa imong Kristohanon nga kinabuhi. So ang mindset sa simbahan usahay ang atong nahuna nga maor gid ni ang simbahan, no? Na ay mga bata, na ay mga young people, na ay mga adults. Pero unsa man gid ang as a whole, unsa man ang church? Number one, the church is a family. Ang family naa na siya meaning. Depende na sa ato ang meaning nga ato ang gibuhat, no? Salamat sa Ginoo, grasya sa Ginoo, himaya sa Ginoo nga within 12 years sa Carmen mi nag-ministry, nakahimo mi ani nga family. Unsa man ang family? As a church, unsa man ang pamilya? Naanay meaning, ako nagibuhatan og meaning. Letter F is faithful. Ikaduha is available. No? Family. Nya, ang M kay mature in handling relationship. As a family, kinahanglan man ta mahamtong ta mo, mature ta sa atong relationship. Letter I, kanang gitawag og integrity in handling resources. Unsa may resources nga naa gihatag giintrust sa Ginoo nimo? Kinahanglan nga naa kay kuan ba kana giunsa nimo pag handle ang resources nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Letter L, love God and others. Above all, ang Ginoo grabe gyud. Grabe kagamhanan ang Ginoo, grabe ang iyang gugma, grabe sa iyang grasya. Amen? Nga sa atong Kristohanong kinabuhi, wala tay rason nga nung dili nato siya daigon, ampuan o pasalamatan sa atong kinabuhi. Grabe ang Ginoo gyud. So, love God and others. Letter Y, lisod kining Y, sao man ni nako nga Y. Salamat sa Ginoo sa kaalam, yearn for God's word. Unsa man ning yearn? Strong desire sa imong pagtuon or pag-usisa, unsa gid ang pulong sa Ginoo. Nya, uncontrolled by the power of the Holy Spirit. Sa atong Kristohanong kinabuhi, kung wa gyud ang Espiritu nato, nga mutabang nato, maglisod ganit tag-ampo. Di ba? Maglisod tag-ampo, unsa mi ako iampo karon? Unsa mi ako ang ipasalamatan karon? Pero glory to God, kay nga naman ang Ginoo naghatag na Holy Spirit to kana bang pagpasabot or tagaan ta sa Espiritu Santo, unsay atong iampo, unsay atong pasalamatan diha sa Ginoo. So the church is a family. Ang goal nato is maturity. Family man. Nga naman nga mayon mo ka nga maturity. Kay ang family kinahanglan mo hamtong. Amen. Lisod magkaayo nga 20 years na ta diha sa atong Kristohanong kinabuhi niya, naata sa family, pero bata lang gihapon og huna-huna, binata lang gihapon og sinultihan, binata lang gihapon og binuhatan. Tanawa sa verse 1 to 4, unsay gisgutan diha, atong basahon sa Cebuano. Mga igsoon, dili ko makasulti kaninyo sama sa akong pagpakisulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Sunod, kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon og mga masusupa sa Kristohanong pagtuo. So ang taga Corinto naagi problema gamay, di ba? Babes in Christ pagyud. Pero naisumpay unsa gayon diha, kaniadto gibuhi ko kamo gatas ug dili sa gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. So sa atong Kristohanong kinabuhi nga ang simbahan is a family. Salamat ko sa Ginoo pag last June 12 ba to or unsa to nga mga human ba to sa youth camp. Si Micah nagtudlo diri og katong mission og vision sa mga leaders. Salamat sa Ginoo. Pagbasa nako, ikalinduta sa ilang mission og vision. Mission og vision. Lisod man ang leader sa simbahan kung walay or ang simbahan kinatibuk-an walay mission o wala say vision. Unsa na yung mission? Magbase ta sa Mateo 28:19 to 20. Pero ang vision, unsa man ang vision? Mga panan-awon ba? Nga in the future, mauni ang simbahan. Salamat sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pagtudlo ni Micah, nakakopya ra ko dayon.
nakaingon ko nga, salamat sa Ginoo kay nakakopya ako dayon sa gitulo ni Micah dito sa whiteboard. Mission og vision. Basta makakita gani kog mission og vision, mutingkag na ni akong dunggan. Nga naman, kay lisod ang simbahan kung walay pananaon in the future. Amen? Lisod kay na kung wa kay pananaon. Ang pamilya kinahanglan na sa kay pananaon in the future sa imong anak. Mingon ka, kini akong anak o kirigig ko nga maura gini siya, dinhira gini siya kutob. Di po na pwede, di ba? Murag wa kay tinanawan sa imong anak. Wa kay future nga or wa kay vision sa imong mga anak. So ang family na nga gisgutan, importante kay na sa Kristohanong kinabuhi. So akong nakopya ang nasulat dito ni Micah sa whiteboard, unsa man di ang vision sa simbahan. Wow, ingko salamat sa Ginoo. Wa gay ko mananghin ni Micah nga akong kopyahon. Pero ang ako basta makakita ko mission o vision mo tingka gini akong dunggan. Nga naman nindot jud kay na nga ang pamilya diha ni Kristo na ay mga pananaon. Amen. So ang gisgutan, ang mission nindot jud kay focus gid siya sa church ba. Nya gisgutan dito nga naay disciples o discipler. Disciples o discipler lahi man na. Ikaw nahimo kang disciple ni Kristo. Tinun-an ka ni Kristo. Nya discipler meaning mo buhat kag lain nga disciple sama nimo. Kung ninduta sa ilahang vision nya ang mission sa nindot po kaayo. Kay focus gyud nga ang matag Kristohanon motubo sa iyang espirituhanon nga pagtubo. Di gyud mo malnouris. Nabi Kristohanong malnouris? Naa po di ay? Nga naman, unsay hinungdan nganong malnouris ang Kristohanon? Ang bata nganong malnouris man? Unsay hinungdan ngano ang bata malnouris? Uy, turong kaon, uy, vitamin C, no? Ang Kristohanon kung di saan motubo, naa sa hinungdan nganong wa siya motubo spiritually. Di ba? Unsa may buhaton? Ang Kristohanon mo konsulta ta sa mga leader sa simbahan, mga pastors, mo konsulta tas pulong sa Ginoo aron ang atong espirituhanong kinabuhi motubo ta diha ni Kristo. Mao na ang pamilya nindot kaayo. Nga naman relationship nga ang atong matag usa ka Kristohanong kinabuhi ang kanang sa Proverbs 27:17 ba na? Nga kana ganing makakaton ka sa imong isig ka tawo sad. Kami bitaw mga pastor makakaton man pud mi sa imong isig ka pastor. So ikaw po as a member o as a leader sa simbahan, makakaton ka sa lain nga tao. Amen? Sa atong Kristohanong kinabuhi, mao gina nga ang church is a family. Mao na nga ang hulagway nato sa atong Kristohanong pagkinabuhi, aron motubo ta diha ni Kristo, mao ni. Number 1, ang mindset gyud nato nga church is a family. Pamilya ta diha ni Kristo. Ang uban na bang simbahan kay wala na nang sige buhat na to ganina pag-start gani sa worship. Itong gilid ni Brad Joel ba? Nga kumustahay. Nakabisita dyan kong simbahan. Wa na kumustahay. Usam ni sila. Wa na may lamanuhay. Nahadlok mas COVID. Di na pwede igsuon. Nakabisita dyan kong simbahan. Di pa wali pa ko dito sa simbahan nila. Wa na may lamanuhay. Saan naman yung mga tawanan eh? Mura magdi ni pamilya. Nga ang simbahan mga igsuon, pamilya ta diha ni Kristo. Ang verse 1 to 4 gyud sa chapter 3 niingon gyud si Santos Pablo diha nga ang goal gyud niya nga ang tanang Kristohanon mohamtong sa iyang pagtuo ni Kristo. Amen. Ina imong tupad. I hope nga hamtong na kadiya si Ginoo igsoon. Basig tubagon pa nimo na ang tupad. Basig tubagon nimo na ang imong tupad. Pag sure diha oy. Di ba? Ang matag usa ka Kristohanon mo hamtong gid ka. Tanawa ang verse 1 to 3, 4, pwede ka sa verse 4. Unsa ning gingon sa verse 4? 3 lang, 3. Kay nagkinabuhi man gyapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon kay dili ba ang inyong kasina og panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon kamo. Kita din naman ta kalibutanon igsoon. Naalang tas kalibutan karon. Pero dili na ta kalibutanon. Amen. Di naman ta kalibutanon nga naman. Dual citizen na ba ato Sa diyang gidawat nimo si Christ as Lord and Savior sa imong kinabuhi, unsa naman imong citizenship? Christian citizen.
Di ba? Oh. Tungod kay Pilipino ka, Filipino citizen. Kasagaran na ba ito sa mga Pinoy kung naay mga sabot nga kanang orasa. Nung kasagaran na ba pastor kanang unsang orasa inyong sabot alas 6. Unsang orasa ka naabot alas 7. Pastor, kuan man gud mi kanang Filipino time. Di ba? Filipino time. Pero sa Christian time unsa man always on time. Amen? Sa orasa ta magsugod og kanang open sa simbahan. Alas 7, pastor. Sa orasa ka naabot? Alas 9, pastor. Oh. Diba? Usahay, magsigitag, praise the Lord, praise the Lord. Diba? Nindot kayo, praise the Lord ba? Pero usahay, ma-iris the Lord. Kay ma-priority nato ang atong kagalingon, dili ang Ginoo. Verse 1 to 4, grabe. Sa verse 4, tanawa verse 4. Kay kun usa kaninyo maingon dapig ako kang Pablo o ang uban mo ingon dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Nga ang Kristohanon, ang mindset kinahanglan pamilya man ta, magtinambagay ta, istoryahay, di ba? Simple ra gid na aday pamilya dili mag-inistoryahay. Pastor, wa naman may inistoryahay. Aw kung mga amang mo, wa na may istoryahanay. Sinyasay na lang, di ba? Pero kung naapatay tingog, tingog kita, di ba? Pamilya man. Kung naay problema, si tulon. Unsa to'y Sunday school kanina? Unsa to'y Sunday school? Ephesians chapter 4, verse 29. Ang manggawa sa imong baba, ginahanglan makatabang sa maminaw nimo. Usahay lang sa mong pamilya, kay dili makatabang akong tingog para nila. Kaya nga akong tingog, hunghong pa ni. Pastor, mao ba? Hunghong pala ni mo, Pastor? Oo, unsa kayong masuko na ka, Pastor, no? Aw, hunghong pala gini. Muna, importante mo na mag-inistoryahay, gid. Di ba? Amen? Tungod kay, ang simbahan is a family. Grabe, gid. Is a family. Pamilya kita diha ni Kristo. So, ang 1 to 4, nga verse is, unsa man? Maturity. Mao gini tumong ni Santos Pablo. The marks of maturity are what you eat, what you do, and what you say. O, sa ganina, Sunday school, unsa imong gisulti. Ingon nga Kristohanon, niingon siya sa verse 4. Kay kun usa kaninyo maingon, dapig ako kang Pablo, ug ang uban maingon, dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo nga mga kalibutanon. Meaning, ang Kristohanon, kinahanglan mo hamtong gyud sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Glory to God, no, kay nakasinati jud ko diri sa BGCCI nga katong naa sila yung mga volunteers, teachers ba. Grabe ni duta sila, oy. Thank you, Lord. Nadasig kong maayo ba kay nga naman naay mo volunteer nga mahimong teachers. Pero sa ubang simbahan nga among giadtuan, wa gyud mo volunteer. Kami ra gitaon tibok pamilya mag-volunteer. Inko, pila naman ta katuig dinhi. Sige lang ta volunteer. Wa gyud mga membro nga ningon, Pastor, willing nako nga magpagamit sa Ginoo. Naarbo ko'y pangutana nga lisod tubagon. Kung dili ikaw, kinsa man. Kung dili karon, anos aman. Lisod na tubagon, no? Lisod na tubagon. Kung dili karon, kanus aman. Kung dili ikaw, kinsa man. Maingon ka, yes, Lord, here I am, send my brother. Di na pwede. Pwede ba na? Isa-isa di kas kamot ni mo, praise the Lord, nindot kayo. Ingon din, Lord, here I am, Lord, send my brother. O ang Ginoo, mutingog pa. Basig inom ka sa Ginoo, pag sure diya, oy. Di ba? Moingon ka nga, Lord, here I am, send me. Dili ka, Lord, here I am, send my brother. Pinahunghong pa. Ayo igsuon, kaya nga naman, ang Ginoo, nagtanaw nato 24/7. Amen? Sumuna nga ang Kristohanon, ang goal nato is maturity. Sa imuhang kinabuhi karon, wala nagtanaw ang Ginoo nga magsigil ang kadiha kun dili mo hamtong ka sa imong lakaw sa kinabuhi ingon nga naa si Kristo, ingon nga Ginoo manluluwa sa imong kinabuhi. Ang pamilya bitaw, gi-strengthen man gid ang relationship, di ba? Ang ato ang gobyerno.
Sa 119 million, 14 million ang Christian. Pero wa mo kahibalog pila ka buok ang broken family. Daghan oy. Kaingon ko grabe ang atong Pilipinas, no? Nga dapat ang Pilipinas daw pila ra ka milyon ang mabutang ba. Pero sa karon 119 million ta, ang Christian is 14 million, pero ang broken family is pila to? 14 or 18 million ba to? Daghan na ding broken family, no? Ngano man ang naa man ay broken family? Tungod ni Sitan, kasi Sitan ganahan man siya mabungkag pod ang pamilya. Manang ang Kristohanon as a church, we are family ta ni Christ. Pamilya ta diha ni Kristo, magdinasigay, maginampuay, magtinabangay. Tanan nga mga buluhaton, kung makaya nimo buhata ang tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. Si Paul, bitaw ninyo mo siya, kinsa magug ko? Kinsa manggod si Apollos? Wala. Nothing. Ningon, na version diha nga, wala ramang gid mi. Kay nga naman, mga co-workers rami sa Ginoo. Wala niingon diha si Pablo nga, glory to me. Ningon ba si Paul diha? Wala. Wag siya mingon glory to me. Kay nga naman, wapo di si mingon si Apollos nga, glory to me. Ang last niingon gid siya, pasalamati ang Dios tungod kay siya ang nagpatubo sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Verse 5 to 9. Ang sigisgutan. The church is ikaduhang hulagway. Second picture that the church is a field. Uma. Naam to gibasa kanina ni Jiki no nga murag nindot lagi kito nga word. Wa ko kabasaan na sa kung Bible da nga naay God's field. Di ba tanawang version sa Bible. Ang ako kay wa may God's field. Uma ra may naa. Bisaya mo kung gibasa. Tanawa sa verse 7. Ingon niya sa verse 7, dili importante ang nagpugas o ang nagbisibis, kundi ang Dios kay siya ang nagpatubo sa tanom. Muna, ikaduhang picture, ikaduhang hulagway, that the church is a field. Muna, magsigi taog, saman, pulong sa Ginoo yun, tanom. Kaya ang pulong sa Ginoo, sama sa liso nga gitanom diha sa atong unahon kasing-kasing aron motubo diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Muna, ang simbahan, motubo gyud kung na ay ministry sa mga bata o ministry sa mga young people. Amen? Lisod mo ba kayo, ministry ka, puro silang mga idaran, puro senior citizen. Ang pastor po, senior citizen. Hindi mo na pwede igsoon. Tanawa. Di ba? Sa church din, di ba? BGCCI. Tanawa. Di ba? Na ay senior, na apoy junior. Praise the Lord. Di ba? Yan na si mga bata. Lisod mo kami ko, lindot sa ilang simbahan, bakit puro sila senior. O, discounted mo kung na sila tanan. Di na pwede. Ayaw po pag-ana. Di ba? As a church is a field, meaning uma. Tanawa, verse 8, walay kalainan ang nabugas o nagbisibis, gantihan sa Dios ang matagusa kanila, sumala sa iyang nahimo. Ang matagusa nato, kung unsay gihimo nato, para sa kahimayaan sa Ginoo, gantihan ka sa Dios. Amen? Kung imong gibuhat kani para sa kahimayaan sa Ginoo, gantihan kaniya. Ang ganti sa Ginoo di baya basta-basta. Amen? Kaya ang Ginoo gamahanan, gugma o grasya. Kinsa may nagampo nato dinhi nato nga niingon ka Ginoo, pisiki lang ko sa imong grasya. Pisik ba? Pisik. Pisik ba? Nagampo mo ana nga pisiki lang ko Ginoo. Wa kay ka maingon ba nga, Ginoo, bubui ko sa imong grasya. Kay bubuan mga igsoon, kapulikay yung sagang. Di ba? Lahi na ba ang bisbis or pisik kaysa bubo? Maligo ka, magpisik na ka? Pwede ba na? Sayo na sabton, di ba? Pero pag ingong bubui, basa juga. Nga naman, bubo man. Pag ingong pisik-pisik, oy, murag imong wala siguro pilok may gibisik-bisikan. Og dili ka na imong kilay ra ba gibisik-bisikan. Pastor, man ako ligo. Unsay imong gigamit? Bisik-bisik ra ko. Oh, praise the Lord. Lisura po na ispilingon. Di ba? Kung pisik-pisik, lahi ra gyud. Pero kung bubo, nga naman, kung imong tanaw ng grasya sa Ginoo mga igsoon, why kinutuban ang grasya sa Ginoo? Mao bitaw nag-abot ta karon dinhi tungod sa grasya sa Ginoo. Dili man aksidente nga
Ay aksidente nga si Pastor Miro naabot og BGCCI. Plano sa Ginoo nga magtinabangay ta para sa kay mayaan niya. Wa gini si Pablo bitaw wa man siya mingon siya nga glory to me ha kay ako na gud ni. Wa eh. Ningon gud siya glory to God. Tanawa verse 8. Walay kalainan ang nagpugas o ang nagbisbis, bisibis, tungod kay gantihan sa Dios ang matag sa kanila sumala sa iyang nahimo. Verse 9, dinhi na makita nimo ang uma or God's field. O sige ngon diha, kay sa Dios kami isig ka magbubuhat, co-worker in Christ. Og kamo mao ang uma sa Dios. Meaning as a church, mo na God's field. Umata sa Ginoo. Mo na nga sa church naagi sa structure naagi nay pastoral staff, naay chairman, naay board, di ba? Nya day na mga member dayon young people, mga batan-o, young people ug mga bata. So, mo na nga kun imong tan-awon ang structure ningon diya sa verse 9, kaysa Dios kami isig ka magbubuhat. Kami isig ka magbubuhat ra gid mi kay nga naman ang sugo sa Ginoo amo ra gyud gituman nga kami mahimong isig ka magbubuhat diha sa Ginoo. Nya ang simbahan maoy field. Mao na kita as a field. Dili magid mo nga wala gid mi pastor. Dili na pwede kay sa verse 9 ingon diha kaysa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo ang as a whole as a church ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios sa katapusan na God's building. So mo na mga isuon sa atong hulagway ingon nga mutubo ang atong espirituhanong pagkinabuhi diya sa Ginoo. Gusto ang Dios nga mahimo tang unsay goal nato dinhi? Ang goal nato is fruitfulness. Mubunga ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Unsa may gusto sa Ginoo nga bunga? Kung magtanom ka, gusto mo kag bunga nga daot? Kasi nagtanom ninyo diri nga nag-expectar jud nga kining akong gitanom mubunga ginigdaot. Naa ba? Wala no? Magtanom ka, magdahom jud ka, mag-expectar jud ka nga mubunga ni og maayo. Amen? Naa ba kay nagtanom mo diri og grapes niya mingon ka kaning bunga sa akong grapes inig bunga ani puros ginidaot. Wa ay moduol nimo, wa may mangayo nimo kay daot naman na imong bunga. Di ba? Pero ang Ginoo mga igsoon nag-expectar gyud nga nindot ang bunga, maayo ang bunga. Mao na nga sa atong Kristohanong kinabuhi, ang goal is fruitfulness. Dili lang fruitfulness kundi faithfulness. Nga mag-faithful ta sa Ginoo. Dili man pwede ko ingon ta nga okay naman ako, nagbamungahon bitaw ko. Bahalag dili ko mag-faithful sa Ginoo. Dili na pwede igsoon. As a church, kinahanglan nga masabtan na to nga the church is a field, nya ang goal is fruitfulness, nya kinahanglan nga ang tanang Kristohanon kinahanglan faithful, available, and teachable. Di gid pwede mo yung faithful man ko pastor, pero kung tambagan sa mga pastor o sa atong mga church leaders, dili mo dawat og tambag. Lisod man ang igsuon. Dapat ang Kristohanon, tanang Kristohanon, aron siya magbubungahon, aron siya mahimong fruitfulness sa iyang kinabuhi na siya fruitfulness, kinahanglan po nga naatay faithfulness. Faithful, available, and teachable. Kanira bang teachable mga isuon? Kaya og dili na to tambagan og tarong, dili ra bagid mo tuo. Dili ra bagid mo dawat. Importante man nga teachable ka. Pero ang gitudlo mga isuon is the word of God. Ang itudlo pulong sa Ginoo. Muna nga importante nga masabta nato ang unsa ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. God has called us to be faithful, not only fruitful but faithful. Nya we are the laborers together with God. Nga naauban nato ang Ginoo sa atong pagpamuhat para sa buluhaton sa Ginoo, ang Dios kuyog nato. Amen? Kuyog na to ang Ginoo. Tanawa ang Mateo 28. Waan lang na ko nga mabutang diha. Mateo 28 verse 19 to 20.
20. Ang Ginoo naghatag og kasiguruhan nato nga sa atong mga pagpamuhat na Asya. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Son and of the Holy Spirit. Nya sa 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, dili surely ha, dili ate surely, surely I am with you always. Kaninduta anak. Last time ito nga na ay mga kauban mo diri ni Ari, ni akong gisir ang ministry diri nga mato sa SLP, mato sa mga kuan, na ni comment ningon siya, wa ka mahadlok pastor. Wa mahadlok man. Kuratan man ko ning pastura ni. Mura man ni wa maanad o gubat. Mahadlok. Nya pag ingon ako inayawan, unsa pa ni dito dapita? Laguna. Na ni comment, wa ka mahadlok pastor. Pinahunghong pa. Ingo unsa to? So wa ka mahadlok. Ano sabi kahadlukan? Nga para sa Ginoo man ni. Nahadlok ni siya kay lisod ko no ang inayawan. Laray, daghang ko ng mga kuan ba? Mga snatcher, mga mahadlok mo kay snatcher mabug sa una. Mahadlok. Nya, adik-adik ko no sila, daghang ko ng adik-adik na nabita. Ako mong ina ko, mahadlok mo sa ko. Adik-adik mo sa una pod. Pero karon di na. Mahadlok ba? Mga igsoon, ang Ginoo mga igsoon, tanawa ang verse 20. Klaro kayong kasiguruhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. And surely I am with you always. Hangtod sa katapusan ni ining kalibutan na, ang Ginoo maayo kay nga naman naa siya nato. Amen? Muna dito mahadlok. Di ta mahadlok yung mga igsoon. Kahadlok kay ang Ginoo nga mopatay sa kalag o sa lawas. Amen? So sa katapusan, ang verse sa 2 Peter 3:18. Unsa man ang 2 Peter 3:18? Ingon siya, padayon hinon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug maluluwas nga si Jesucristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang tanang pagpamuhat nato, ang pagtubo nato ingon nga Kristohano dinhi ning kalibutan na iya ra gyud ang tanang dungog ug himaya. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo sa imong pulong, panalangin ni Ginoo sa among mga kinabuhi, nga magkinabuhi kami, nga mutubo gid kami Ginoo sa among espirituhanon, nga pag kinabuhi dinhi sa kalibutan o Dios. Nga uban si Kristo sa kanunay sa among mga pagkinabuhi, sa among mga pagpanglakaw, sa among mga pagkinabuhi, pag-eskwela, bisan Ginoo sa trabaho, negosyo, panginabuhian. Salamat Ginoo, among pag-ampo o Dios, nga ikaw kanunay gid maghatag og kasiguruhan namo nga ikaw kuyog namo o Dios sa tanan namong pagpamuhat kay kini alang lamang sa imong kahimayaan. In Jesus name. Amen o amen. Salamat pastor sa mainiton nga pulong sa Ginoo. Ginaot ko nga dili lang ato mahinumduman kun dili ato kato i-aplikar sa atong kasuhanon nga kinabuhi. Salamat tas Ginoo nga lain nasan nga higayon nga kita mag-celebrate nining balaan nga panihapon. O ako lang gi-remind nga ang pwedeng makapartik niini kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, di ka pwede mo partik niini. Kay kani, gi-address kani sa mga katawhan sa Ginoo. Ang balaan pa ni hapon, gimugna kani ni Ginoong Hesus. No? Ug siya nagsugo sa iyang mga katawhan nga kinahanglan buhaton kini aron sa paghandom kaniya sa iyang gibuhat dito sa krus. Ang tumong tuyo nga kinahanglan ang mga katawhan sa Dios kanunay malandong sa iyang gibuhat nga iyang pagluwas kanato seryoso. Seryoso ang iyang pagluwas kanato kay tungod grabe iyang pag-antos. Kay dugo iyang giula dito sa krus. Aron lang ikaw ako maluwas gikan sa sala. Miyani si Ginoong Hesus sa kalibutan aron sa pagluwas kanato.
Ug sa di pa kita mo partik sa balaan nga panihapon, ato sa susihon ato ang kinabuhi, kung unsa mga butang nga atong nabuhat, diya kaniya mga butang nga ang Dios wa nahimuot sa atong kinabuhi, ato kani itugyan diya kaniya. Kay tungod ang pulong sa Ginoo nag-ingon dinhi sa unang Korinto kapitulo 11 27 hangtod sa 30, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, busa ang mukaon sa paan o moinom gikan sa iyang kopa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon. Ug unya mukaon sa paan ug moinom gikan sa kopa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa paan ug inig-inom gikan sa kopa, siya ang napahamtang og silot sa iya. Mao hinungdan nga daghan kanyo nga nagmasakiton o nagmaluyahon o daghan nga nangamatay. Apan kung susihon o nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Ngayon tanan sa pagduko sa atong ulo, ato sa susihon atong kinabuhi mga igsoon, ato sa itugyan atong kinabuhi diha kaniya. Amahan nga langit nun, Diyos nga kamhanan, Diyos nga manuluyon, Diyos nga mahigugmaon, Diyos nga balaan, Diyos nga matarong. Ginong Diyos, nasayod kami, nga di ka mahimot, di ka malipay sa mga taong nga dautan. Grabe mong kasuko, sa mga tao nga nagbuhat ng mga sala. Ginong Diyos, nagpasalamat kami sa imong dakong agugma dinig kanamo. Bisan kami usa ka makasasala, apan ikaw na igugma kanamo. Miani ka sa kalibutan. Grabe imong pag-antos. Imong giula dito sa krus ang imong hangilon nga dugo aron kami maangkon namo ang kapasayloan sa sala. Di lang maangkon namo ang kapasayloan sa sala, kundi imo kaming giluwas gikan sa ulipon sa sala. Ginong Diyos, among gitugyan, among kinabuhi da kanimo, kung usa may mga butang wa ka nalipay, wa ka na nahimot sa among kinabuhi. Ugasa kani, pinagi sa dugo imong giulas dito sa krus. Himpiti kami. Ikaw magabalaan ka namo. Ug ikaw mahimuot sa among kinabuhi. Samtang kami baga-party kung baga-celebrate din balaan nga panihapon. Basta ang dungog, himaya, amo lang ibalik da kanimo. Tuog lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon ako, si Pastor Miroy ug si Pastor Nalang sa pag-distribute sa mga elemento o palihog ato lang ni gunitan kay magdungan ta sa pagkaon sa pag-inom niini.
kamatayon way gahom, angayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nagugma mo, gipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, angayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Ang pulong sa Dios nang ingon kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan ug siya miingon, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon niining maong tinapay, siya mabuhi ug dili malaglag. Ug ang tinapay nga akong ikahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan, mao akong unod. Ang mukaon sa akong unod may kinabuhing way katapusan, ug panahon ko siya sa katapusang adlaw. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako dungan ta sa pagkaon. Iyon ako si pasungalang sa pagampo. Salamat. Human sa pinahapon gikuan niyang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kopa,
Gisaya ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Dungan ta sa pagkinom. Ngayon ako si Pastor Miroy sa pag-ampo sa pagsalamat. Ginong Diyos, kami nag-ampo nga samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik aron sa pagkuha nimo dili ka namo. Kami nag-ampo nga sa matag adlaw ikaw ba ministry sa mong kinabuhi. Isanctify kami o Lord. Pugusa kami sa imong galon nga dugo. Ilikay kami sa kadaot. Ug tabangi kami nga amo na dumungtan ang pagbuhat ng sasala. Tabangi kami nga anak kami gugma nga moalagad kanimo. Ug tabangi kami nga makabaton kami kahadlok batok kanimo. Ginong Dios, seryoso ka sa pagluwas ka namo. Ug tabangi sa kami nga seryoso sa amo ang pagsunod diha kanimo. Tabangi kami Lord nga sa matag adlaw nakakanunay baga ministries din sa mong kinabuhi. Bukan na magitugyan na mo itong laman sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise God, sa sunod nga bahin mo igsoon nato ang tanlo ng ato ang mga tithes and offering sa ato. Samtang mga awito nato ang hatag. Sikreto piti sa panalangin ng makabli ang kampuanan sa langit. Sa langit. Ang panalangin. Awag request na ito Vice Chairman sa pag-apo. Hanggang sa atong responsong ang pagawin to ng walay katapusan ng gugma sa Ginoo. Ay makatanti sa pagkamaayo mo, dili masuko
dako sa gugma mo, walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ra gyud Dios, ang hayang simbahon ko. Way katapusan, way katapusan. Pagpasalamat, ikaw alaga. Tungkol sa kahaluran, ang grasya mo, kung sa gugma mo, kung sa pagkagamhanan mo, ang angayang way katapusan, way katapusan. Pagpasalamat, ikaw alaga. Atong sa kaluran, ang grasya mo, kung sa gugma mo, kung sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko, ang angayang simbahon ko. Ang yangyo si Pastor Miroy sa pagampo sa atong closing benediction. Karon ngadto kaniya nga may gahom sa pagbantay kaninyo gikan sa pagkapukan o sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa tubangan sa iyang himaya uban sa dakong kalipay ngadto sa butong Dios nga atong manluluwas pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang himaya, pagkahalangdon, pagmando ug kagahom sa wala pa ang tanang kapanahunan ug karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Okay, palihog ko paglingkod. Wala tay kwan karon. Small group, no? Kay naay emergency meetings ang mga new and old nga board. Human nini, ang mga kwan ato sa likod. Okay, kanta.